There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Benben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Natong oras sa kabarangay, meron na kita 8 minutos na nakalabay alas 2. Maupay nga kalup welcome haton Thursday edition May 14. Uy, Mayo 14 na ano? Pera na lang ka simana, duha ka simana magpapasukan na daman. Atipen pumida ito na iyo kahampang haton taramdan na Info Sentrum. Kapag natin didi ha Master Control hira engineers Coach Ufem ngan Engineer Mark Gagwa pinagiton supervision ni Chief Tech Joey ngan Ate Ruth Rivera Abunda. Alas 3 kita as usual yan ang club para naman maghatag impormasyon na balita. Ano ba ito na latest yan ang Thursday. Aram naman niyo adton dito naman kauluhan hala kung makakuha kitahin na latest. Oo.
Aton nahinabo dito naman ha Senate. Basta pray ta nala aton pinakaimportante. Ano ba iton aton pinaka maupay pagbuhaton para iton aton nasod. Para ibhakon di ito na pagampo nga mahingad to kitahin kaupayan nga tanan ilikay ha karatan ngan most importantly gampo naton iton aton mga leaders. Bueno, ano ba iton aton nakatalaan pag erestoryahan na yan na? Siyempre, diri mawawara ito na pagtagapaso, Pag gipapaso iba gawas, maupay naman lang kay nakaka-aircon kita. Kung nasalud nga ni hiton, hiton announcers sa booth ba at kailangan nihin diri aircon nga lugar yan ang mga oras maatakar ito na imo asthma. Ala daw unina aton ipahat na 45 degrees Celsius ada kita ha danger level yan ang adlaw pareho da main kakelup aton balikan mas mapaso iyan na kontrahan na kakelup na sering adton na pag-asa ngan na syempre may daliwat pera pa nga mga good news aton balikan aton di pa kita nakaka-move on kumbaga di pa aton aton kalipay ngan sering pa kaupay hadton iginhatag nga performance an aton mga estudyante. Eastern Samar State University. Yan na ngayon itong ira graduasyon ESO nabugos ini nga department or program hiton Eastern Samar State University. So dinhi aton Borongan campus. So aton babalikan aton good news. And top performing schools aton mga top placers dinhi Eastern Visayas kay gintago siya inhira adto na Commission on Higher Education nga nagkakelup di ba Ate Merns nahibalita ta adto nga ang paunang impormasyon na DSWD nga may dalahad to walula adton mga tikang 4-piece nga mga top notcher ngayon pala nadugangan inihin lilima salit na abot na inihin 13 adton 4-piece beneficiaries din Eastern Visayas nga top notchers han March 2026 licensure examination for teachers. So, ini perala ini hadto na mag-upay nga mga balita, syempre matutok gihapon kita na pagtaga-agrikultura, labi na naman dida habung to hito na oras sa maupay nga kelup. Ngan utro ato na balikan, kay kakelup paray ato natin ka-mention ato na kumpleto nga napulo nga mga local government unit habugos nga nasod Pilipinas nahiupod ato na bungtuhan arteche ginapasidunggan hawalang gutom awards kanan Department of Social Welfare and Development. So perala ini ito na ato na tatalakayon yan ato na taramda na info sentrum pero syempre diri mawawara aton iyo naman mga pa-shout out. Aton iyo naman mga pag-greetings an aton mga tigpamati pareho didikan Ate Merns wow ada ka na palito nagkita kami kanina na aga binisita nga ni Ate Merns sa Radyo Pilipinas sa Borongan happy info sentrum daw nasa ring Ate Merns kan Coach UFM ngan Engineer Mark special mention ni Ate Merns sira Coach UFM ngan Engineer Mark. Di naman Ola Ria Ubiena maupay nga kelup ura-urahin nagkapaso nga diha Canteros kan Avid. Happy Fiesta Barangay Tula Paranas Western Samar. Nagpapatron niya na kumusta man niya na iton selebrasyon ito na mga parupatron Ria Ubiena.
Happy Fiesta naman sa ring Rhea Ubiena dida ha Barangay Barok. Habung tuhiton kan avid. Maupay nga kalab dida ha Barangay Canteros kan avid. Barangay Barok nga nag-fiesta yan nga adlaw. Alright, 14 minutos na kabarangay nakalabay ha alas 2 sa ladaw. Kumpara natin Ate Merns ang paso ka kulop nga nasugad man na yan ang adlaw. Nagpupupula. Kulay pula lahat na ring adton. May dako ba nga da na hisend an kanan kakulop ini Engineer Mark. Adton harus nga tanan na ring adton pag-asa. An kanan kakulop itiya may 13 pero yan na mas maman paso pakita no ito na Borongan. Kay yan na in kakulop pira adton 45 kakulop pareho gad. An kakulop asyaitan inabat kakulop nga 45 kakulop ba yan Engineer Mark or yan na? Kakulop, oo. Iton di rin nala iti kumbaga forecast. Na experiensyahan iton Ate Merns nga 45 degrees Celsius diniha aton ha Borongan. Habugos nga Eastern Visayas, sa bugos nga Region 8, hikitaan pinakagipapasui Ate Merns kakulop nga adlaw. Borongan, sinundan inihan na Giwan, paprihoan na Giwan nga na Maasin, then Tacloban, VSU Habaybay City ngan Katarma, Northern Samar, 43 degrees Celsius sira. Katbaloga naman 42 degrees Celsius. Depende ngayon it kinamumutangan nga lugar. Kanina nakabatiakan explanation na pag-asa. Kung dito ngayon iyo dapit hiton may baybay, Ate Merns, mas mapaso. Maaringuhot masapilit iton hangin kung dito hiton may dagat nga lugar. Dara ini hiton asin iton humbog ba hiton balud di kang hakadagatan. Salit mas mapaso iton mga lugar nga dito hiton dagat. Nga na syempre ko na waray puno waray mga kakahuyan depende ngayon hito na lugar diri masaring kay Borongan nga tanan na depende kun hain kahimumutang nga dapit didiha Borongan. Kagalop iton nga adlaw inabat adton pinakahataas nga heat index habugos nga Region 8 diniha aton ha Borongan City at 45 degrees Celsius. Ang iba naman 43. Pero danger pa inihiya peligroso lagi hapon adto yang kapaso. Yan na naman nga adlaw kailangan natin waray ko ini ka send kan Engineer Mark hala. Iton Borongan na City 45 pareho naman kakulop. Asyad kipapasui balitaw habugos nga Pilipinas. Aaniha aton ha Borongan na City 45 isenta daw kana para kasigin ko kumparar nga dahiton iba nga mga lugar habugos nga Pilipinas sikita iton pinakagi papasui wala naton didi dihiton isa nga cellphone i-send naton kan Engineer Mark kay bugos ini nga Pilipinas sikita iton wara da madida diin daw laad to yadi oo yadi man yada. Alright, so i-flash natin Engineer Mark. Habugos nga Pilipinas yanain highest observed heat indices. So naobserbara na inabat na ayan nga adlaw, hanya na ini nga adlaw Huwebes sa Mayo 14. So malaini hadton impormasyon na DUST Pag-asa. Kulawi daw iton Borongan Eastern Samar nag-iika may da ba mas mahitaas sa aton? Ay may da pa hinatuan Surigao del Sur adihiton last 47 degrees Celsius.
Pag 47 degrees Celsius, danger level. Danger, peligroso lagi hapon, ano? Iton Borongan City naman, so diniha aton, ano, syudad hito na Borongan is 45 degrees Celsius. Yada man, hala ito na 45. Parang hikitala ano bugos nga Pilipinas ito na 45 and 47 dito hinatuan na Surigao del Sur. So dito Mindanao. Ang nasunod naman hikita 45 dinhi Borongan City, then 44 Maasin, ngan dito naman Dipolog Sambuanga del Sur, sugad man Capiz 44 Damahira. Ngan Surigao City, Surigao del Norte. So amit hiya adton hagtaas naman. And 43 naman Katarman, Katbalogan, Tacloban City, Hagiwan, Zamboanga del Sur. And Iloilo 44 naman ngan Daet Camarines sa Norte, ngan Masbate City, Masbate 43 degrees Celsius. Ayan, so at least may dapaha at mamanpaso. Imagine dito ngayon Mindanao, hinatuan, Surigao del Sur, adton gipapasui nga inabat an kapaso iyan ang adlawhan na Huwebes. So hikita naman 45. Alahala, sige, keep hydrated. Kumusta kaya dito naman Baybay Boulevard? Antes kumanihi Atipen, amuin inagilaan kita dito naman Baybay Boulevard. Ala daw ipakita natin para hito na mga burunganan para naman makita niyo didi iton syudad hito na Borongan. Diri pala iton maiha Mga pera pala ka minutos adiman adton hitsura hiton amon didi sikat nga Baybay Boulevard. Maagila na kita Detour Bridge pero aadiin sending pa. 21 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2. Padayon kamong nakatutok aton na taramdan na info sentrum. Adana na senta na Engineer Mark kalawin niyo iton amon didi syudad hiton na Borongan, pasyada kita Baybay Boulevard. Agi kita didi naman Detour Bridge para makita niyo iton na kamaanyag yada man na blurula iton kalangitan as in mapasuit dida as in mapaso mo pay nalakay nasakay kita hiton trike samtang nag-video kita. Yada adto na Baybay Boulevard mga maupay iton na mga stall dida iton mga balay-balay kay mga semento na iton sementado na iton hiya diri kumbaga madadali hiton hiton makusog nga hangin. Pero may dagalaghap dida mga structure made of wood or plywood pero kadakan amuin na konkreto na. Bisan ko na bumagyo, bisan ko na makusog iton hangin, indiri na mahipapalid. Maupay na lang may da pa mga puno Baybay Boulevard kalawin niyo didi iton syudad hiton na Borongan. 45 degrees Celsius nahingalangaga. May dana dida mga naglulutuhin barbecue, pwede na mag-lunch iton mga bisita, mapakadi Borongan, pwede na kamo ngadto dumiretso Baybay Boulevard. So may dana dito mga abrido nga mga karaunan. So ayan, nakapasyada kamo Baybay Boulevard para makita niyo yada man waray ngani waray clouds, so may dagad guti ay ni kukumparahan na mga hanuna nga mostly cloudy, yan na medyo masilhag ito na ato nagkalangitan. So amod diya kabarangay na sitwasyon na pagtaga panahon didiha aton syudad hito na Borongan. Kay may ada pa naman brown out ito na Isamelco, pero ito na Domingo pa ini nga adlaw, May 17.
Maiha-iha pa daman nga mawawarayan kita hin serbisyo elektrisidad ba madugang manggahin ka mapaso. Magkakagawas mangga ini magpapahalibway mapakadtuhin na magtaghum nga lugar hiton na Sabado. Alas 6 hiton aga nga daini hiton ka alas 3 hiton na kelep. Oil filtering han 2025 MVA power transformer. So bugos ini nga Borongan substation iton apektado karegsidngen adton sakop hiton Borongan substation, bugos nga Borongan City, bugos nga San Julian, Maydolong, Balangkayan, ngan Llorente. So amin hiton mga LGU nga mawawarayan apektado hini nga serbisyo elektrisidad hiton Domingo, Ciudad hit Borongan, San Julian, Maydolong, Balangkayan nga Llorente. Alas 6 hiton aga nga da alas 3 hiton kelep. Kabarangay 25 minutos na nakalabay alas 2 kadugangan nga impormasyon balita aton ipapahat kataliwan la hadi nga pahinumdom. Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Morning, Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alright, sa natin oras sa kabarangay, may na kita 28 minutos na nakalabay alas 2. Public service anay kita, atensyon iton aton mga graduates and senior high. Maupay may daangayan niya na tinatawag Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program kon BPMSP.
O paanunsyo ini hiton Commission on Higher Education, atensyon iton mga kag-anak nga bangin may daniyo anak nga mag-qualify hini kay nagtitikang napadaman adaman iton details an pagkarawatan aplikasyon para hiton kanan yan ng first semester hiton academic year 2026-2027. Pwede ka mo ni iton mga applicants iton na mga interesado mga tapos na hadton grade 12 college na kun tahira mabisita ka mo nga dahiton BP MSP application portal kanan CHED inihiya Commission on Higher Education hala daw. Kay iton deadline hini is June 30 or until may da pa slots. So didi ka mo masulod hiton kanan kanan CHED kay may da daw hini mga fake di man na siring ha. Beware hiton fake scholarship posts kinahanglan dida ka mo masulod ma-verify hiton official CHED social media accounts. So iton CHED Regional Office 8 may ada hira account di man Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. So tatawagan iton mga incoming first year college students. Sida man ito na mga kwalifikasyon ma first year college ang hirana ngan aditon giimportantihi kay kinahanglan na hibubulig ka mo hiton top 5 hiton graduating class dihan grade 12 or iton iyo general weighted average may da ka mo minimum general weighted average of 95%. Hakay kuno ate penhing kadako hataas na mahiton. Kay kinahanglan inihiton mga deserving nga mga students pag kuan pala nga ni merit Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Poor but deserving nga mga estudyante. Kay nasa rin kita nga poor kay ginkukulawan daman iton annual gross income hiton parents or hiton guardian ranging from zero may dabahit 0 to 2 million kay kuan gad diri gad por gindos milyones ini bisa nga nita mga middle income so karagsid nyon waray hini kumbaga kung ano man iton iyo social economic status. An importante in mahibulig ka mo di dahiton top 5 hiton graduating class hiton grade 12. Ngan iton iyo i-enrollan priority programs nga ginpili hadton CHED. Pero waray kasi didi kay makakakita kung ano ang mga priority nga mga kurso nga mga program kung sumulod ka na dida na hiton nga website ngan kinahanglan halimbawa naman makarawat ka maging scholar ng bayan ka pinaagi hini nga Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program mandatory nga magtatrabaho ka ha gobyerno diri ka magawas laanay kay iton ibahin labi na kon mga ining na nga mga kurso nursing kun ano dida nga mga medical nga kurso itira talaga hit pagmala abroad o diri pwede so adiman must accept and render mandatory return service in the country so anhi kalaanay magtatrabaho ngan pwede nga yan i-scan iton yadi asyan iton mga kuan yan iton kinabag-o igi-scan nim tapos para ni makita kung ano nga mga kalawan naton kon adiman nagliliya-liya
Di kita nakakatuon. Ini-scan natin eh. Para makita natin kung ano-ano nga mga kurso. Ano yun, Engineer Mark? Di react na. Pag-i-scan di ano. Nasa ring man, para kuno makita nimo or ma-visit ba ano iton di rin man. Yada nga QR code. Para makita kung naglalahos-lahos. Kung ano nga mga kurso iton pwede. Baka makuri. Nawara na nata. Anat giniiskanan. Unina, no? I-ano natin. Kaya, syempre, para hibaro ano iton aton mga kabataan, kung ano nga kurso iton pwede nira sudlan hadi. Ngan, kung ano iton mga benefit, ano ba iton mga benepisyo pananglitan na mahisulod ka? Pira iton stipend, monthly ba or per semester? Ano iton mga perks? Ano pananglitan na mahingada ka na hininga makarawat ka, no? May dabahin ni examination. Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Alright, so para hinagkadugangan pa nga mga balita, antes kita ilatag natin, adi naman nga panata naman ito na pagtaga-edukasyon. Tagit na daw laan ay hinapahalipay Engineer Mark nga na Coach UFM. May daan natin dida igin-send at doon atin Info Centrum Chacha Vibes. Hala daw. Patukra natin iton kay nag-request kanina hi Ate Merns. Mamamatik na da mahirang-hira Kuya Eddie. Adi Ate Merns adton aton ginkumposo nga Infocentrum Chacha Vibes kay karuyag kuno niya adton Chacha. Ala daw kun asya in Chacha ba nakon na send kanda Engineer Mark. Chacha Ate Merns. Radio Pilipinas Borongan, Infocentrum Vibes. Yama! Tuwing alas 2 hanggang 3 ng hapon, good vibes lang habang tayo'y nagkakatipon. Balita at musika, swak sa araw. Sa DYES, tanggal ang pagod at antok. Suporta, ramdamang saya sa programa. Mula Borongan hanggang Samar, Imo Sentrum ang tunay na star. Kahit saan ka man mapadpad, DYES ang laging kaagapay. Info Centrum, feel the sound. DYES all around. Balita at serbisyo para sa bayan. Kasama nyo araw-araw yamayan. Info Centrum, feel alright. Good vibes morning hanggang night. Ang SMS kapit pisik sa radyo nating astig. Ate Teresa Osita nandyan, Paps Kapasitio nakikisabayan, Gigi Park at Padi Daniel, solidly sila sa very loyal. Madi Ami at si Kael, Christina Odang never fail. At iba pang suki namin tunay, kasama namin araw-araw, yeah. One love, one sound, one station, Radyo Pilipinas, good vibration. Tuwing hapon, huwag kalili.
Ano, Ate Merns? Tiri ko no asya, Ate Pen. May dapataan na chat siya talaga, ano? Sige, buwas. Diri ko no asya, nasa ringi Ate Merns. May dapakunuhad to chat siya talaga. Alright, so natin pampagood vibes. Nagdarat ha oras. May dapakita 20 minutos pa ano, sa mag-alas 3. Di naabrihan ko atong pagtaga merit scholarship ano para hiton aton mga estudyante nga nahibubulig hiton top 5 hiton grade 12 ano di man. Ano nga mga kurso? May daniya stipend and allowances, may dahiya educational expenses as in, pero waray didigbutang ano. Ang priority nga mga programs depende kung per region kasi per application cycle and the region. Pero no, ang priority programs pwede healthcare. So pwede ang nursing, no? Healthcare, engineering, education, agriculture and fisheries, digital technology, financial services, creative industry, science and mathematics. May dapadamhit nga tanan din aton ano ha, Eastern Samar State University, agriculture, information and communication technology, healthcare, advanced manufacturing and semiconductor. So who can apply? Graduated from grade 12, nato na nasabi kanina no nga na hibubulig hiton top 5 hiton graduating class or aton iya minimum general weighted average yung pagkahataas 95% ngan pero okay la aton ano bisan nangangalayon ha gobyerno kay gidakkel imandaman iton iya annual income. So kanini track A iton mga 4-year courses, iton track B naman mga TVET, Technical Vocational Education and Training kun TVET diploma track. So pwede no, pwede ka mo hini mag-apply. Siduwir na ninyo rente, balangkayan ngan may dulog nga nag-uusaan na sige, pasingada ka mo no, hiton ini nga website na, gamit na iton yada nga QR code, yula dida ano, picture ngan yun na dida makikita. Ada pati iton pag-apply, step-by-step application process, ada na. Hain ka ti eskwela, may da ka dida pipilion, select your institution. Ngan pati ito niyo pag-apply, i-upload na lanim dida iton mga documents, ada na. So, no need. Pero kinahanglan pa ba ano, ang kumadto ka daman? CHED or nga dahiton ngadto ka ta CHED. Kasi ira ini no, iton ini naman nga merit nga klase no hina scholarship. Alright, so nga di na kitahin iba pa no nga mga balita, impormasyon. Alright, so may na kita 43 minutos na ano, nakalabay alas 2. Padayon ka mo nga nakatutok ka aton na taramdan na info sentrum nga di daman kitahan giupay daman nga resulta ano han licensure examination for teachers kanan March inihiya an nangunguna nga mga eskwelahan nga maupay adton performance pati na adton mga placer ano habugos nga Eastern Visayas gin kilala ini gin pasidunggan hadton Commission on Higher Education no ha elementary level yada man ano nakikita natin dida an Visayas State University Alang-Alang Campus ikatulo nga pwesto hira top performing school habugos nga nasod ha habugos nga Pilipinas 88.03% adton ira passing rate kay ano 117 adton ira total examinees an kanan elementary level ang nakapasar 103
among 88.03% adton passing rate. Secondary level naman, ang nangunguna nga eskwelahan dinhi Region 8 amo adton Visayas State University. Amo ini adton gin-eskwelahan nakatop 1. Andito ini VSU Habaybay City. Ikaupat hira nga pwesto kay an ira hini passing rate 96.99%, madali maubos makapasar. 166 adton ira total nga inexamine, 161 adton nakapasar. Perala 5 adton intawon waray palara. So didto ini eskwela adton number 1 habugos nga Pilipinas adton top placer tikang dinhi aton rehiyon Region 8 from Visayas State University adton iya passing rate 95.80, pinakagihataasi kasaysayan let aton na ini na mention na kakulop secondary level ini Horacio Ray Ramos sa Ricorte na VSU Habaybay City Leyte. Nga naadi naman adton upedaman mga magkarit nga mga universidad. So dinhi aton rehiyon syempre upod kita iton Eastern Samar State University. Kamay da kita 5 nga na-producer nga mga top notchers. Naadi an iba-iba naman Eastern Visayas, habugos ng Eastern Visayas, Samar State University. So dito ini Katbalogan. Andin naman haton Eastern Samar State University, Leyte Normal University upod mahira, Biliran Province State University, ngan Abuyog Community College. May dangayan hira dito Abuyog Leyte. Salit mapasuin hira nga ginnalamano na pamunuan na CHED Regional Director Max Alhibe adton mga bagong licensed professional teachers, mga top notcher, ngan syempre adton mga eskwelahan nga naghatag dungog didhan ira kada tagsa nga probinsya kundi habugos nga Eastern Visayas. Padayon na natatagang Pareho lagi hapon nga balita kasi kakulop an aton na kuha nga impormasyon Department of Social Welfare and Development may walong mga benepisyaryohan 4-piece adto nagtop notcher na dugangan ini hinlilima. Salit kabugusan habugos nga Region 8 may ada 13 nga 4-piece beneficiaries dinhi Eastern Visayas top notchers. Wow! Didahadton March 2026 licensure examination for teacher. So iningayan nga Horacio Ray Ricorte taga Inupakan Leyte inihiya nga nag number 1 dati ngayon inhira 4-piece. So nagin 4-piece adton ira pamilya. Kaino nga masaring anay 4-piece kasi pag wara na niyo na eskwela kolehiyo pero may dahini mga igin nagpapadayon nagiging scholar da Manira hiton college. So 4-piece beneficiary ngayon ini nga top 1 licensure examination for teacher hangaran kan Rachel Ray Ricorte. So adi gihapon adton iba pa Ernest Rizos Mondala han Abuyog Leyte top 3 kamag-upay nga mga estudyante. Muneth Bulos Opeñano han Tarangnan Samar, Sherwin Batistil han Matalom Leyte, nga na Jenny Maika Permejo han Lapas Leyte, mga number 5 hira, top 5. Adi naman ang top 7, hira Carla Joshua Lanza han Tanawan Leyte, Abigail Dahaw han Abuyog Leyte, ngan Mark Anthony Yu han Lapas Leyte. Top 7 hira. Top 8 naman hira Angeline Haian han Villarreal Samar, ngan James Banyes Oracion han Baybay City Leyte. Congratulations sa ira Adi naman adton nahilakip hadton top 9. Mga 4-piece beneficiary Jade Art Silvano han Dulag Leyte, Alia May Montilla Cotihar han Santa Fe Leyte, ngan top 10 naman may da top 10 Hisaybil Yano han Yabong Samar. Kaupay salit na sa ring adto na DSWD
pagpamatuod ini nga kalampusan han bag-o nga mga lisensyado nga mga magturutdo hakatuyuanan hiton 4Ps nga mataganhin higayon iton aton mga kabataan nga matuman aton ira mga pangarap. Kumbaga magkamay-ada hirahin maupay nga kabubwason. Asay manggad ini iton tumong iton katuyuanan hiton 4Ps kay conditional inihiya nga hatag dida pala hiton elementary kinahanglan nga matutuman nira kung pira kasimana hira masilo da eskwelahan. Kumbaga para ma-address iton dropout nga masering darahiton kapobrehan di akta eskwela kawaray ko balon, waray ko iparasahi. Amo nga gintatagan hira mga kondisyones kabalyo naman salapi or kwarta. So natuman kay waray la pakagraduar nagkamay-ada pahirahin place di dahadton may mahibubulig di dahiton top 10. Salit sa ringpahan na DSWD 8 dirila kunin ni pagdaragan hadton na ahensya han DSWD han programa kundi kalampusan liwat ini han kada Pilipino. Salit congratulations nga dahadton top notchers hadton licensure examination for teachers 13 nga anay 4Ps sa beneficiaries adton nahimo nga nahibutang nga dahadton top 10 han katatapos la nga licensure examination for teacher. Thank you Julius Eraso han napahard sugad man Jen Golmatico pa shout out kuno Ate Pen habarangay Kanabong mga Kanabong non. Maupay nga kilab dida mga taga-barangay Kanabong gin ko kumusta ka mo ni Jennifer Golmatico. Alagay Jennifer kanina pa inhan aga nag-comment ini didahan kan Sir Alan Alianigi. Haros sa programa in permi ini na komento. Ida nga ni iharatag nga kalungganayan dapat mangguin mahiunahi Jennifer. Thank you Jen Golmatico ha. Kadi pagsuduyhan Eastern Samar. Kabarangay medyo kinakapos na kitahan na oras sa buwas na nalaadi Engineer Mark nga mga equally good news. 250 beneficiaries sa oras na kompleto hadton ira cash for training han Project Lawa at Binhi han DSWD. Sugad man aton bungtuhan Arteche, congratulations. Lakip ini hadton naging pasidunggan hawalang gutom awards ang DSWD. Paupay hito na mga programa hito na DSWD. Sana singabuton ini nga maging makahatag bahin inspirasyon nga dahito na mga beneficiary nga gamitin hin maupay kilawin na laadton mga top notcher para hiton kaupayan dirila hiton ira pamilya o nga dagihapon hiton komunidad nga dahiton naton bugos nga nasod Pilipinas. Basta nalaadton iba pa nga mga balita para naman may data pa para buwas kay Friday na. Alright, so sinyong talaanay kabarangay para aton pagkarampang hataramdan Info Sentrum. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter. Kabakyang naton didiha Master Control, Engineer sa Coach UFM na Engineer Mark. Ate Pen pumida ini thank you nga dahan ato na mga ka-live stream ito na adalah iratagsa nga panimalay. Utro malipayon nga kilup nga na God bless po ato na nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay na ato na oras, may dapakita sa 6 minutos pa ug sa magalas 3 para na ato na news update. Siyahan notisya lokal, Eastern Samar State University System nakapagtalahin 5 top notchers. Sobra 4 siya or maabot 400 bag-o nga mga licensed professional teachers ha March 2026 sa LET. Detalye adi ato na pamatian utro an ato na report.
Daka nga pagdarag-anahan Eastern Samar State University ESO katapos makapagtala ang Ira College of Education hintulo kagatos ngan 58 nga bag-o nga licensed professional teachers LPT ngan 5 nga national top-notchers. Resultan March 2026 licensure examination for teachers CONLECT nga ginpagawasan Professional Regulation Commission PRC han Mayo 12. Sumalaha ESO may daduha kagatos ngan 24 nga bago nga licensed secondary teachers nga may 70.66 nga institutional passing rate nga nasa kagatos nga 34 nga bago nga licensed elementary teachers. May 60.36% nga passing rate tikang halima nga campus sa ESO system. Gindeklararhan PRC nga March 2026 let para secondary level amon may pinakahataas nga national passing rate hakasaysayan han eksaminasyon. Naging makasaysayan liwat ini para ha ESO tungod kay iniansyahan nga higayon nga nakapaghatag ang universidad hinlima nga top-notchers ha usa nga licensure examination upod ang Ira pinakahataas nga ranggo halet. Nanguna hi Marian Luchim han ESO Borongan Campus sugad niya top 5 elementary level matapos makakuha 93.80% nga marka. Lakip liwat ang mga top-notchers sa Jomi Mark Ubina han Maidolong Campus top 7 elementary level may 93.40% nga marka. Carmina S. Villaruel han Salcedo Campus top 7 ha secondary level 93.80% nga marka. Ayan Cabria han ESO Giwan Campus sugad nga top 9 ha secondary level may 93.40% nga marka ngan Michael Ida han Salcedo Campus top 9 ha secondary level ka may 93.40% nga marka. Iginpahayag naman ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. aniya paglamano ngan pagpasalamat ha mga bag-o nga profesional tungod han paghatag hindungog ngan prestihiyoso nga universidad. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hapan rehiyon nga notisya, tulong local government unit ha Eastern Visayas ginkilala ha 10 outstanding anti-hunger initiatives sa nasod. Ginkilala ang tulong local government unit sa Eastern Visayas kumo kabahin han 10 outstanding anti-hunger initiatives nationwide durante inihan walang gutom awards nga ginbuhat han Mayo 12. Ang mga ginpasidunggan amo an bungtuhan Palumpon Leyte, Syudad han Baybay Leyte nga nabungtuhan Arteche ha Eastern Samar. Sumala ha DSWD Field Office 8 ang pagkilala nagpapakitahan na padayon nga paningkamot han mga lokal nga pangobernohan kontra kagutom. Ngan pagsiguro nga waray Pilipino nga mahibabayaan. Ang walang gutom awards sa ining inisyatibo han DSWD nga nagaling pook foundation nga papatuman han epektibo nga anti-hunger programs han mga LGUs agud suportahan ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para makabot adton gutom-free nga Pilipinas. Ginatagusya liwat han DSWD ang nasabi nga mga LGU tungod han paghatag dungog habugos nga rehiyon han Eastern Visayas. 2 minutos pa ug sa mag-alas 3 sa nasyonal naman nga notisya. Andam igpatuman han Department of Agriculture ang price cap ha imported nga bugas. Andam na adton na DA nga igpatuman ang Executive Order 118 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagtatakda hin 50 pesos kada kilo nga price ceiling para iniha 5% broken imported rice sulod hin usa ka bulan kon 30 ka adlaw. Sumalakan Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ha oras nga maging epektibo adton EO dayon nira nga igpapatuman ang sugo base mabuligan adton na mga konsumidor pinaagihan na pagpaubos han ira naman kagarastuhan ngan padayon liwat adton pagpahabubuhan na kahataasan presyon pagkaon tungod han inflation nga napagsagkahan presyohan lana ha world market. Sumala pa iya kabahin ini hadton mga nahiuna na nga mga pitadhan na gobyerno para mapadayon adton stabilidad han presyohan pagkaon.
Kasumpay hinigin na pahimatngunan utrohan na DA adton na mga naniningabot nga may gahom adton ahensya ipailarom adton Price Act ngan Agricultural Economic Sabotage Law para naman usisahon adton mga hoarder, cartel ngan iba pa nga nagaabuso sa merkado. Samtang rirepasuhon naman ha National Price Coordinating Council ang implementasyon han price cap kada duha ka semana para hibaruan kung kinahanglan pa inig padayon o tanggalon depende hadton kahimtang ha merkado. Amin ni kabarangay anato na news update ini atipen na pumida utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Delivery! Mariose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.